Magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit, magalak ang bawat isa. Narito ang pag-ibig niya, ang pag-ibig na tunay at walang kapantay, sa ating Kanya'y ibinigay. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit sa dalisay mong pag-ibig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito at siyempre sa pamamagitan din ng ating mabuting buhay sana bilang Kristiyano. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu
sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama sa dasal ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kapatid nating OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan, at ang mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban, ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagpapasakop ng mga Israelita sa Panginoon sa pangunguna at halimbawa na rin ng angkan ni Josue. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yun, tinipon ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap kayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napakukupkup siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo
ang tamang ugnayan ng mag-asawa na sumasalamin sa ugnayan ni Kristo at ng simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang simbahay italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito, sinong makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito. At sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat alastas ni Jesus, buhat panahong una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sinong magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya. Yan ang dahilan kaya sinabi ko sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami na sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya't
Tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin, kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, sorry sa pagiging late. Shout out sa ating mga OFW na minamahal. Ang pula na laso na ito ay laging para sa inyo. Saludo po kami para sa inyo, sa sakripisyo niyo. Welcome po sa Our Lady of Lasalat Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Hanggang ngayon ay viral ang libro ni Vice President Sara Duterte na ang title ay Isang Kaibigan. Ito'y matapos bulisin sa isang public hearing yung inalat na pondo ng OVP na 10 milyon piso para sa printing at distribution ng librong ito. Depensa ng OVP, hindi naman ito ibebenta sa mga estudyante. Libreng ibibigay ito para makatulong, lalo na for their reading comprehension. At ang mahalaga, mayroon itong magandang lesson sapagkat ito ay tungkol sa isang loro na tinulungan ng kanyang kaibigang Kuwago na ang bahay ay nasira ng bagyo. And so it promotes genuine friendship, especially among us Filipinos. Pero hindi masyadong tinanggap ng iba. Lalong-lalo na ng mga netizens sa social media. Nako, kung ano-anong memes na ang iyong makikita. Pag sinabing memes, pinaglalaruan yung mga sinabi, yung mga karakter sa issue. At this time, ang karakter ay loro at Kuwago. So usually and basically, yan ang dapat makita mo sa meme. Kaya nagulat ako nang makita ko ang mga characters sa meme na ito. Hindi na loro yan, hindi na Kuwago yan, agila na at tigre yan. Tapos ang title, yan! Dating magkaibigan. Ay, nako na. Unity Team! Kamusta na? Totoo ba yan o chismis lang? End of the presentation. Sinabi ko lang as an intro sapagkat parang ganito yung eksena sa ating gospel reading ngayon. Mga dating magkakaibigan. Ito'y matapos sabihin ni Kristo ang katotohanan tungkol sa Kanya na inihahandog niya ang Kanyang sarili bilang totoong pagkain sa kanila. Dahil dyan, marami na sa Kanyang mga alagad, sa Kanyang mga followers ang hindi na sumunod sa Kanya. Kaya't ang tanong niya sa Kanyang mga alagad, kayo rin ba? Gusto niyong umalis? Malungkot yung tono na yon. Sapagkat sino ba naman ang magkakagusto na iwan siya ng kanyang mga itinuturing ng kaibigan? Masakit yan. At ayaw ng Panginoon na itanong sa atin yan. Kaya lang, sa ating pakikipagkaibigan sa Kanya, kahit ang sabi niya sa atin, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sa John 15:15, hindi naman po pwedeng siyang mag-adjust sa atin. Tandaan natin, hindi tayo on equal footing. Siya ay Diyos pa rin kahit kaibigan natin. Siya ay Diyos pa rin na dapat nating sundin. Dito pumasok yung problema sa ating gospel reading. Sapagkat yung mga tumalikod, the followers ni Kristo, ayaw na siyang sundin. Tingnan po ninyo yung reaksyon nila sa Ebanghelyo. Napakabigat ng mga salitang ito. Who can accept this? Hindi sinabing, who can understand this? Sapagkat sa totoo lang, naintindihan nila eh. Kaya nga, yung bread of life discourse, ang sinabi ni Kristo, ito katawan ko, ibibigay ko bilang pagkain para sa inyo. Hindi na niya kinlarify. Hindi niya sinabi sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga followers, teka, wag muna kayong umalis.
Ika-clarify ko yung sinabi ko. Hindi, kung ano yung dinig nila, yun talaga. Kung ano yung intindi nila, ibibigay niya ang pagkain, ang kanyang katawan bilang pagkain sa... Yun talaga ang gusto niya sabihin. Kaya naintindihan nila. Hindi lang nila alam kung paano gagawin ito ni Kristo, pero dapat sapat na yung katotohanang hindi nagsisinungaling si Kristo. At kapag sinabi niya, makapangyarihan naman siya, kaya niyang panindigan at totohanin talaga. So naintindihan nila, ayaw lang nilang tanggapin. Who can accept this? Doon, pumasok ang problema na ma-relate natin sa pakikipagkaibigan natin, sa relasyon natin sa Panginoon natin. Isipin po ninyo, dami nating mga Katoliko, 80% Katoliko Kristiyano. Di ba maliwanag naman na ang sabi ng Panginoon, ang pinagsama ko, ang aking pinag-isa, hindi na dapat paghiwalin pa ng tao. Anong malabo doon? Maliwanag yun. Bakit ginagawa natin komplikado? Maliwanag naman ang sinasabi, ang nilikha lamang ng Diyos, 2 kasarian lang. Lalaki at babae lang. Don't get it wrong ha, mga kapatid namin. Okay lang yung expression na ganyan. Kaya lang, pasensya na, pero babae ka pa rin. Lalaki ka pa rin. Huwag nating paguluhin. Maliwanag naman ang sinasabi, igalang mo magulang mo. Hindi sinabing igalang mo kung kagalang-galang. So ibig sabihin kahit hindi kagalang-galang, igalang mo pa rin. Pwede mong hindi sundin, pero igalang mo pa rin. Ang liwaliwanag naman na ang buhay sa sinapupunan ay dapat ng igalang. Anong magulo dyan? Hindi naman sa atin magulo yan eh. Hanggang sa lukohin ka ng asawa mo. Hanggang sa magbuntis ka ng wala sa oras. Hanggang sa feeling mo, ibang preference mo. Wala tayong problema dyan. Maliwanag yan. Naintindihan natin yan. Totoo yan. Kung bakit biglang sinagasaan ang ating interes, ang ating kagustuhan, doon tayo nagka-problema dyan. Ayon. Doon tayo nagka-problema sa ating kaibigan. At yun ang gusto ng kalaban. Yung ipilit natin ng ating gusto, kahit na ito'y taliwas sa gusto para sa atin ni Kristo. Walang pakialam ang demonyo kung hindi mo siya sasambahin. Basta ang gusto niya, ang Diyos ay huwag mong susundin. Pero hindi niya sasabihin sa iyo, huwag mong sundin ang Diyos. Hindi mo siya susundin. Ang sasabihin niya sa iyo, gawin mo ang gusto mo. Ayun. Kasi kapag lagi natin ginagawa ang gusto natin, kahit ito'y taliwas sa gusto ng Diyos para sa atin, we become our own God. Ang dinudiyos natin ay sarili na natin. And then we call it what? We call it freedom. Kalayaan ba yon? Alam mo yung mas tama, alam mo yung mas makabubuti, alam mo yung gusto ng Diyos para sa'yo, ipipilit mo yung gusto mo. Kalayaan ba yon? Kalayaan ba yung magpaalipin tayo sa urge, sa gusto natin? Ano bang pinagkaiba natin sa mga hayop kung ganyan? Naniniwala ba tayo na ang Diyos ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin? Yes, di ba? At para matupad yan, hindi mo na kinakailangang kulit-kulitin pa ang Diyos. Ano ba gusto mo para sa akin? Nandyan ang mga utos. Nandyan ang banal na kasulatan. Nandyan na yan. Ito sundin mo. Kung hindi mo susundin, at ang gusto mong susundin mo, hindi ka malaya. Alipin ka ng sarili mo. Ng laman mo. Tandaan natin, hindi lang tayo laman, tayo din ay espiritu. Mas espiritu pa nga tayo kaysa laman. Sapagkat kapag namatay tayo, maagnas ang katawan, hindi ang espiritu. So wag nating pairalin ang ating laman over and above our spirit. Lalo pat ang espiritu natin ay galing sa Diyos. Siya ang ating sundin. Para lang yan. Paninindigan mo para sa isang tao, sa politiko, sa leader, kayong alam mong marami ng ginagawang kalokohan ito. Solid pa rin kami! Solid pa rin.
Yung pagpapatuloy mo sa bisyo mo kahit alam mo, makasisira, makasasama ito sa'yo. Nandyan yung nanay ko. Ang tagal na naming dati. Pinipilit, sinasabi, Papa, tigilan mo yung paninigarilyo mo, makasasama sa'yo. Sabi dati ni Papa, vitamins ko ito eh. Malakas na malakas ako. Ay, di ngayon nagkasakit. Vitamins pa ba, Papa? Nanonood siya. Hindi na. Yung dalawang nagiinuman, sabi nung isa sa kanyang kainuman, pare, alam mo ba, sabi ng doktor na kumpare natin, nakasisira daw ng atay ang pag-inom natin. Pare, huwag kang maniwala doon. Pare, paano kung totoo yun? Eh, ganito lang, pare. Ito, mamulutan tayo. Ano yan, pare? Atay ng manok. Para saan yan, pare? Kung sumisira man ng alak ng atay, para malito yung alak, pre. Kung anong atay ang sisirain niya, tama, pre. Ay, naka. Yung paglapastangan mo sa magulang mo, mas papaboran mo pa yung iba, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. Magulang mo yun eh. Lalo pat, ang gusto lang naman niya ay para sa kabutihan mo. Iiwanan mo ang pamilya mo. Huwag na lang yung asawa mo, yung mga anak mo. Para sa kalaguyo mo, uuntog ko ulo mo eh. Alam po ninyo, kahit ipilit natin ang ating gusto, walang magagawa kahit ang Diyos. Pero pakiusap ko, binibigyan tayo ng ating mga pagbasa, ng mga guidelines para sa tamang pagdidesisyon. Sabi sa ating unang pagbasa, pakaisipin mo mga mabuti. Yung sinasakripisyo mo, yung binabaliwala mo, yung iiwanan mo. Worth it ba na iwanan, baliwalain at ipagpalit mo ito? Isip-isip ka. Kaya kung makapagsasalita lang yung utak at saka yung puso, sasabihin ng utak sa puso, ikukulong muna kita, diyan ka muna, ikakantado kita. Ang dami na nating pagkakamali dahil sa'yo. Ako muna masusunod, mag-iisip muna tayo. Eh kaya nga siguro mas mataas ang utak kaysa sa puso. Wag puro desire, wag puro gusto, wag puro emosyon. Isip-isip din, Mars. Para alam natin kung anong sinasakripisyo natin. Halimbawa na lang din. Sakaling wag naman sana dumating yung pagkakataon na parang gusto mo nang iwan ang pagiging Katoliko. Kapatid, sana naman maliwanag na sa iyo na bago mo maging desisyon yan, maniwala ka muna na ito ang simbahang tinatag ni Kristo. Maging maliwanag muna sa iyo na hindi niya sinabi sa ibang mga simbahan, dito lang, sa simbahang Katolika, yung sinabi sa Matthew 16:19, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. You loose on earth shall be loose in heaven. Hindi ko sinasabing kapag lumipat ka ng reliyon, di ka maliligtas. Ang sinasabi ko, ito ang simbahang itinatag ng Panginoon. Kung may mga sinag ng katotohanan sa iba na hindi totoo ang buong liwanag, kaya wag mo sasabihin sa akin, doon ko nakita ang katotohanan. Ang tanong ko sa iyo, sinuri mo pa sa simbahang ito ang katotohanan? Paano magkakaroon ng katotohanan doon? Hindi natin dinidiscard yon. Nang walang katotohanan dito, ito! Ang simbahang nagsabi, ang simbahang tinatag ng nagsabi, ako ang katotohanan. So ibibigay niya yung katotohanan doon? Dito hindi? Ito yung tinatag ng simbahan? Come on! Ito rin yung simbahan na kumpleto sa mga sakramento. Lalong-lalo na yung pinakamahalaga na pinag-usapan natin noong nakaraang linggo. Misa, ito, Eucharistia. Wala nito ang iba. Sapagkat para sa kanila, yung tinapay na tinatanggap nila, simbolo lang. Hindi totoong presensya niya. At hindi na naman sila po pwedeng magmisa. Wala silang pare. Yung ibang reliyon may pari-parian. Pero hindi totoong pare. Bakit? Sino nag-ordain dyan? Saan nagsucceed yan? Si Father Fidel. Sino nag-ordina kay Father Fidel? Si Bishop Dennis. Sino nagtanghal sa kanya bilang obispo, nag-ordina sa kanya? Ang sinasabi ko, bumuo ka ng isang tuwid na linya. Father Fidel, Bishop Dennis, tuwirin mo lang. Pinakadulo niyan, yung Santo Papa natin ngayon, ano pa? Idulo mo pa, pinakadulo, San Pedro, Kristo.
At yung misang ginagawa natin ngayon, hindi lang naimbento ito, kamakailan lang. Ito ang ginagawang pagsamba, liturhiya, mula pa nung unang panahon, mula pa nung panahon ng mga apostol, ng mga unang Kristiyano. So hindi tayo po pwedeng magkamali sa ginagawa natin dito. At kahit ayaw nila, gusto natin, sapagkat alam natin nakatutulong sa atin ang mga banal, lalong-lalo na ang mahal na ina. At marami pang iba. Kaya wag mong sasabihin sa akin, pare-pareho lang ang reliyon. Iba ang simbahang Katolika. Nakahanda na akong katayin ngayon sa social media ng mga hindi Katoliko. Alam ko yan. Handa na ako dyan. Pwede pa rin lang akong gawing katawa-tawa sa... Pero ang punto ko lang, lalo na para sa ating mga Katoliko, sinong paniniwalaan ninyo? Kapitbahay ninyo o kapamilya ninyo? Na alam ang history, pinagmulan ng pamilya ninyo. Sinong paniniwalaan mo? Sila? Hindi naman lahat, pero minsan marami din. Na kapag nagkasama-sama, pag sumasamba, ang pinag-uusapan ay tayo. O tayo ang paniniwalaan mo na kapag tayo nagkikita-kita, hindi natin sila pinag-uusapan. Ngayon lang. Nagkataon lang. Sapagkat hindi dahil wala tayong pakialam sa kanila, kundi dahil nire-respeto natin sila. Sinong paniniwalaan mo? Sila na nagkawatak-watak, na ngayon ay ilang libo na. Gayong kailan lang naman sila? 600 years ago? Ilang libo na sila ngayon? Sa sinasabi nilang totoo, meron bang totoong nagkanya-kanya? Meron bang totoong nagbago-bago? Tayo, 2,000 taon nang mahigit hanggang ngayon. Ito ang misa, ito ang liturhiya, ito ang pananampalataya, ito ang isang interpretasyon sa Biblia. O sinong paniniwalaan mo sa dalawa? Sinong nagsasabi ng totoo? Yes, may mga Katoliko na may katok na, liku-liku pa. Pero walang kinalaman dun si Kristo. Sapagkat kung isasabuhay lang talaga natin ang turo ni Kristo, ang katotohanan sa simbahang ito, magiging matino ang bawat Kristiyano Katoliko. Pero gayon man, anuman ang kahinaan, hindi matatawaran at hindi mabubura ang katotohanan. Ito ang itinatag ni Kristong simbahan. At yan ay sapat-sapat na sobra-sobra pang dahilan para manatili ka sa simbahang ito. Kahit meron kang hindi naunawaan, kahit meron kang hirap tanggapin, manatili ka lang. Maintindihan mo rin. Matatanggap mo rin. Ang Panginoon mismo ang nagsabi, hindi pa nyo naunawaan ngayon. Pero pagdating ng araw, maunawaan nyo rin. Ang Panginoon mismo ang nagsabi, if you remain in me and I abide in you, then your joy will be complete. Darating ang pagkakataon, nga pala, kaya pala, tama naman pala. Tulad ni Pedro, akala ba ninyo, lahat para sa kanya, naintindihan niya na agad? Natanggap na niya agad? Hindi, kaya nga magkakasala pa si Pedro eh. Kaya nga sabi niya, saan kami pupunta? Para bang kung may pupuntahan pang iba, pupunta pa sa iba. Pero grasya yung sinabi niya. Saan kami pupunta? Ikaw ang Diyos talaga. I-paraphrase natin. Lord, marami kong minsan di maintindihan at marami kong nakikitang di maganda, pero kahit saan naman, totoo, kahit saan naman may chismosa, kahit saan naman may buwisit, kahit saan naman may pare, may ministro, may pastor, may kahinaan, may kapintasan, kahit saan naman may hindi tamang pamalakad, kahit saan naman hindi magiging okay ang lahat, pero hindi mo po pwedeng kahit saan nandoon ang totoong simbang itinatag ni Kristo. Ito lang. So paraphrasing what Peter said, kahit saan naman, Lord, pero saan ako pupunta? Nandito ka. Ito ang simbahang tinatag mo. Dito ako. Kasi alam ko, dito ko mas magiging mabuting tao sa tulong mo. Hindi naman tayo nagsisimba. At may simbahan, hindi naman dahil lahat ay banal na. May simbahan at dahil tayo nagsisimba,
Kasi gusto nating mapabuti tayo niya. Perpekto ang simbahan natin, hindi dahil sa miyembro, kundi dahil sa Kanya. Perpekto siya. Sana manatili tayo, ha? Huwag tayong maging dating kaibigan. Tayo manatili laging kaibigan. We remain. We stay. Ganon din sa bawat relasyon. Wala namang perpektong relasyon eh. You stay. You remain. Time will come. Magkakaunawaan din kayo. Matatanggap mo rin siya. Matatanggap nyo rin ang isa't isa. Basta, yung lesson sa mga pagbasa, briefly na lang. Sa ating unang pagbasa, anong lesson doon? Utang na loob. Nagkakakulitan kayo ngayon ng nanay mo, makulit na siya, pati ang tatay mo, tumatanda na kasi. Pero tandaan mo, napakalaki ng sakripisyo niya para sa iyo. Magkapatid pa rin kayo. Anak mo pa rin yan. Isipin mo yung sasayangin mo kapag nag-give up ka, kapag ito'y tinilikuran mo. Isipin mo yon. Worth it ba? Worth it ba na mag-give up ka, lumayo ka, at tikisin mo siya? Sa ikalawang pagbasa, ano naman ang lesson? Magmahal daw tayo tulad ng pagmamahal ni Kristo para manatili yung relasyon, para manatili tayo sa relasyon natin kay Kristo at tayo. Minamahal natin siya, pero mas matindi yung pagmamahal niya. Kaya nananatili ang relasyon na ito. Ganun din naman. Sa bawat relasyon, may mas nagmamahal, may mas nagsasakripisyo, may mas nagbibigay. Sabi nga, kung sino mas nakakaunawa, para manatili ang relasyon. Pasasaan ba't magkakaintindi? Mamimiss nyo rin ang bawat isa pagdating ng panahon. Lalo pat kayo ang pinag-ugnay, ginawang pamilya ng Panginoon. Hindi niya gagawin yun, kundi wala siyang magandang rason. And when that happens, hindi kayo makakalimutan. Tingnan po ninyo sa Biblia. Pinangalanan ba hanggang sa huli yung mga alagad na tumalikod sa Diyos, sa Panginoon? Hindi. Sino pinangalanan? Yung 12 nanatili. Si Judas pinangalanan, pero later on pinalitan din. Kasi hindi siya natili hanggang katapusan. Kaya nga, yung mga rebulto natin sa gilid na yan, 12 yan, wala dyan si Judas. Pinalitan natin. Manatili ka, kapatid, hindi ka makakalimutan. Makakalimutan yung kasama sa una, pero hindi hanggang huli. Makakalimutan yung kasama, hindi sa una, pero sa huli kasama. Pero hindi makakalimutan yung mula una hanggang huli, sumama. Yan ang pinakamabait kong anak. Yan ang pinakamabait kong kapatid. Yan ang asawa ko na sa kabila ng ginawa ko, nandyan pa rin para sa akin. Hindi ka makakalimutan sapagkat tumatatak sa isip at puso yon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong diringgin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko na huwag makabitaw sa iyo. Sapagkat aaminin ko, dala minsan ng matindi kong problema, nakakalimot na ako sa iyo. Minsan aaminin ko, nagtatampo, nalulungkot. Pero sana kahit magkagayon, Panginoon, habulin mo ko ng yakap mo, ng hawak mo. Kasi alam mo namang lito lang ako, napapagod lang ako, nahihirapan lang ako sa puso ko. Ayaw ko rin malayo sa iyo. Tulungan mo rin po akong manatili, Panginoon, sa mga mahalagang relasyon sa buhay ko na matagal ko nang pinaglalaban, na matagal ko nang iniingatan, sapagkat kung minsan napapagod na rin naman ako, nahihirapan na rin naman ako, nasasaktan, naghahanap din naman ako. Tulungan mo kong manatili. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Wagas ang kanyang pagmamahal sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong magandang nangyayari. Sa nananatili hanggang sa huli. Hindi ka kalilimutan ng Diyos. Hindi ka kakalimutan ng kapwa mo. Kahit patak lang ng patak ang tubig, basta consistent na pumapatak sa sahig, uuka sa bato yan. Uuka sa sahig yan. Uuka sa buhangin. Uuka sa bakal yan. Huwag kang titigil. Huwag kang mapagod. Mapagod ka man, mamahinga ka lang. Manatili ka, kapatid. Manatili ka. May mangyayaring maganda. Hindi makakalimutan ang sakripisyo. Maniwala ka. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us place our trust in the Father who is ever faithful to His people in need. May He look upon us with kindness as we say, Lord, show us your kindness. Lord, show us your kindness. May our church leaders remain in their call to humility and service. May they live in Christ's truth and help unbelievers to seek God's will. We pray. Lord, show us your kindness. May our political and civil leaders always opt for what is right and just, and not succumb to the temptations of power, influence, and or financial gain. We pray. Lord, show us your kindness. May all people find secure hope in the words of Jesus, the words of eternal life. As we go through this pressing time of crisis, we pray. Lord, show us your kindness. May the Lord grant help to the needs of our sick brethren, especially those who suffer in any way. We pray. Lord, show us your kindness. May our beloved dead see the hope of eternal life in the promise of Jesus' resurrection. We pray. Lord, show us your kindness. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, show us your kindness. Father, your kindness and love surpass all our expectations. Hear our prayers and make us sharers in the sacrifice of your Son, Jesus Christ,
We ask this through Christ. Amen. Amen. Offertory. Sa trigo at ubas na mula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Alak at tinapay, sana ang buhay naming taglay. Ama, kami bahagi na kay Kristong sugo mong hirang. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong inirang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay,
sagisag ng aming buhay. Ang anak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ang aming gawang iyong pinagpala, sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong Ama. Purihin ka nawat ng Diyos sa rurok ng alak.
Manalangin tayo. Ang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupko, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakais at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pare at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo at tahimik na banggitin ng ating pangalan ng mga ating mga yumaong kapatid. Kasama si Joyce, Salito Persegaw Diosa, Miguel Arsenio Emer, Benjamin Nelly, Tiongas Maria Soseso, Louis, Loleng, Nene, Amang, Seni, Elsie, kayo din ng lahat ng mga pumanaw, Tiongas Maria Soseso. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami Sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat sama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sana sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos, nalagalis ng mga
Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sariling katawan ang iyong kaloob, tugon ng kaligtasan. Tinawag mo kami, O Jesus, sa katawan mong bigay, at niyakap din namin ang pananagutan, magplot sa pagmamahalan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binubod ng Ama sa Kanya. Tawag mo kami, O Jesus, sa dugong alay, at tinakunin namin ang pananagutan, ipahayag ang kapayapaan. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan mong bigay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuplot ng Ama sa Kanya. Narito sa iyong piling ang iyong bayan, katawan ay sa aming landas, banal na bansa at sambayanan, binuplot ng Ama sa Kanya. Binuplot ng Ama sa Kanya. Sa Kanya. Salamat sa iyo, aking Ama.
maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat, hindi na ako. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabitin at maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa iyo'y aming sasabitin at maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo po sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang namin at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahanan, ikaw ay mabigyan namin ng kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa mga nagbibigay ng kanilang tulong sa pagsuporta nyo sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pagsuporta sa Three Nails and a Crown, at kayo din sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Lahat po ng ito ay pinagnapagsasama-sama para sa maintenance ng ating simbahan, lalo pat naka-aircon po tayo tuwing Sunday, para sa pagkapalaganap ng devotion sa Our Lady of Lasalet, para sa pagtulong natin sa iba, lalong-lalo na ngayon nagpapagawa tayo ng mga kapilya. Salamat din po sa pagtangkilik again sa Three Nails and a Crown. Meron pong bagong product ngayon, ang Three Nails and a Crown. Ito yung parang jersey, pang riders. Kung makikita po nyo yun ang malapitan yan, tad-tad po yan ng Bible verses. So, sana po mga Bible verses na may kinalaman sa safety sa paglalakbay. Kaya sana po tangkilikin po natin yung bagong product na yan. At gusto ko rin, hindi po tayo nagpapatinda dyan sa labas kasi ayaw nating masyadong maraming tao. Besides, yung kinikita ng mga tinitinda natin ay para din sa simbahan. Pero ito, bukod tangi na pinayagan ko na magtinda, nagtitinda po sila ng mga detergent soap dahil papagamot nila yung anak nila na wala pang 6 na buwang gulang, kailangan ng liver transplant. So sana po bumili tayo ng products nila, ng silang mag-asawa, at kung pwede, abutan din natin kung okay lang sa inyo. Pero malaking bagay yung bibili po tayo sa kanila. Po kayo mag-alala, bukod doon, tutulong din ang ating simbahan. Pero sana tulungan nyo rin po kami in whatever way possible. Kung marirefer nyo rin sila sa alam nyo na makatutulong sa kanila, ginagawa naman nila yung dapat nilang gawin. Kaya lang,
hindi talaga sapat pa yung nakukuha nilang inaiipon nila. Sana po, nandiyan sila sa labas, silang mag-asawa, or yung tatay, sana po tulungan natin sila. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaili. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you din. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften all the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. And all at once they saw a lady crying there, and she wept. Although while she spoke, they saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Thank you. Salamat po.